Yeah, yeah. Welcome sa nth. Hindi ko na alam kung pang ilan eh. Basta sa bagong episode ng Basehan ng Batorado. Ako ang batas. Yeah. Pasensya na at hindi kami nakapag-post ng kahit anong content nito mga lumipas na ilang linggo. Laging busy kami talaga sa... Nagre-record na ba ako? Oo nga. Naging busy kami sa buhay. Nagpakasal na kami. Yeah. Kalain mo, no? Nakauto ako. De, pero, yeah, yun. Ito na ulit. Back to reality. So, kumbaga, pwede nang bigyan ng oras. Pwede na... Yun, nag-explain ako no? Hindi, pero naging masaya itong ilang araw, ilang linggo na lumipas kasi mga kapamilya namin, kamag-anak at mga kaibigan nagpuntahan galing sa iba't ibang lugar. Lumipad sila para samahan kami sa napaka-special na araw, no? So, yeah, shoutout sa lahat, sa mga kapamilya namin at mga kaibigan na nakasama. Alam nyo kung sino kayo. Yeah. Yeah. So, ang plano ko ngayon reviewin ay ang battle ni Invictus tsaka ni JD. Yun. Semis to ng 2023 isa buhay. At syempre, alam naman natin na sa laban na to, panalo si Invictus dahil si Invictus ang champion. Pero, yeah, subukan ko lang i-judge. Pero bago ko simulan, gusto ko sabihin lang na dumating na yung mga kopya ko ng plaka ng Ginoong Rodriguez. So, kung taga-Canada ka at nanonood ka ngayon at interesado ka magkaroon ng kopya, message nyo lang ako. At, yeah, yun. Kumbaga, eto na nasubukan ko na siya pakinggan sa plaka at napakasarap ng pakiramdam. Yeah. Immortal ng Ginoong Rodriguez na album. Salamat sa Uprising Records at syempre sa Icon Records. At yan dalawang labels na yan ng instrumental kaya naging immortal yung album na yun. Salamat sa iyo, Arik, Nigma, thank you. Sir Rick ng Icon, salamat din sa inyo. At yun na yun. Dahil ko sinasabi, simula na tayo manood. Eto. Oh. Let's go! Flip Top, Gubat 12, Day 2, andito pa rin. Mandaue Sports Complex. Pampitong laban na ngayong gabi. Isang malaking shoutout sa lahat ng mga nakakasama natin mula kahapon hanggang ngayon at hanggang sa susunod na gubat. Flip Top, magigay para sa parating nating laban. Shoutout sa lahat ng Represent Collab. Siyempre sa Rapolo. Shoutout sa PSP. Abangan nyo, PSP Gym. Magbubukas dito sa Cebu. At itong laban na parating, isang buhay semi-finals. Mga Central Luzon Division represent. Sa kanan ko, Olonga po Zambales represent. Para sa inyo, mag-ihay tayo lahat para kay Invictus. Parado daw sakay, binawasan ng ilang kasama. May tao na patay, binalaan sa tirang bahala. Natagpo ang bangkay, tinamaan ng ligaw na bala. Shoutout sa Tricky Sunday Music, Tricky Sunday Store, kay Mayor Paulino, Mayor Pumunsa, kay Congressman. At sa kaliwa naman, Mariveles Bataan represent. Para sa inyo, mag-ihay tayo lahat para kay JD. Ang kulit ng intro music mo, JD Parang 90s alternative yung dating Crown Manila, Kuya Nico Manning at Hype Meet, Papa Benji Reala at kay Doc Alex Panga. At syempre, happy birthday nga pala ulit kay Jonas, kay Nikki, kay Ilaya, mga kasama natin dito sa biyaheng to. Nanalo ng coin toss, si Invictus, pinili niya mauna si JD. Tig 2 minuto dapat, 7 ang hurado natin, isang buhay semifinals to. Pakinggan natin. Galingan mo, JD. Ayoko mainip. Hey! Semis na, Cebu! Wala ba kayong shabu?
Tapos ngayon tayo magsasakitan. Total, wala nang range, titira na ako ng malapitan. Tsaka di na ako nagsasyabu. Matutusta ka, pre. Pero wag na natin pag-usapan yung droga. Inbig, tus ka kasi. Walang siya mabas game. Nagbabato ko ng damit. Yung noo ko napakunot. Ako di ko na kailangan magbato ng damit. Yung punchline ko manunuot. Pero kung bibigyan mo ako ng damit, tatanggihan ko yung pap. Ipapakita ko sa iyong hindi kita kasukat. Yung tema size ng damit, pero siya'y masusugatan. Kasi kapag patay ka na, ikaw naman masusukatan. Baka sabihin mo, para matalo mo ako, daming tumulong sa'yo. May kamandag pa na baon. Habang ako kaya kitang patayin, hindi ko kailangan ng lason. Baka sabihin mo, tinalo mo si Poison. Tapos kayo papatinuin. Gusto mo tawagin mo silang Zeta, sabay ko kayong papatiklupin. Mga kaibigan natin, isasama sa trahedya. Gagawa ko ng senaryo para mas lalong bumenta. Para kang si Elsa, malagay magsasapitin. Dahil Gregor Manulanseta ay parehong gagamitin. Kada baon tumatarak, talagang may dagdag to. Total gusto mo yung sak o eto sak mo. Wala ka ng takas, ikay pinaligiran ko na. Di ka lang basta tagilid, tinagiliran ko pa. Pero maiba, si Easy Mill kinuha ni Eminem. Proud na proud ang gago. Pero nung pumiyok shit kami, kinahihiya mo. Ayaw nyo sa tao nung yung proseso talo. Pero dahil may narating na, nakikihati na sa panalo. Dati, kinakayarin nila yung gapo kasi binansag ang banok. Di ko nakakagulat to. Tapos gusto mo akong gawing bataan, bataan binubuhat ko. Si Poison nag-ibang bayan na, nag-gets kumatik. Si Tipsy D, nagluluto na lang, ayaw na nakay-ari. Yung Deo, puro laplapan. Ano, alam mo, Patrick, na para magka-movement yung bataan, tinutulak ko. Sige, ako na adik. Mula sa kaliwat kanan kung inyong natandaan. Kaliwat kanan, aking nga nalampasan. Mapatornamento kasaysayan ay mas lalong palaban dahil sa marcha ng kamatayan ay walang gapo na nakaharang sa daan. Kaliwat kanan dadaanin sa dahas. Kaliwat kanan kalad ka rin palabas. Kaliwat kanan na lubid, ibibigti kapag humatak. Kasi kaliwat kanan ganyan ako bumata. Kaya ano, pag holorime ka na, alam kong dudura mo to. Pero anong pakiramdam na matutugma mo ang lahat? Pero ang matalo mo ako, hindi yung tutugma sa'yo. Kaya magsiga-sigaan ka na lang, balik ka ng sinusukat. Dahil pag ako tuluyan nag-apoy, iiwanan kong kalbutong pores. Hindi mo ako binigo, JD. Yeah, mas malakas tong material mo sa sa usual na naparod ko dati. O kumbaga malaki yung naging evolution. Solid. Marami siyang lines. Kumbaga mas naging punchline oriented yung material ni JD dito. So bigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. Para sa first round, nagustuhan ko yung wala ng range, kaya malapitan. Nakalimutan ko yung exact na sinabi pero yun yung thought. So okay yun. Yung manunuot din, tsaka yung susukatan. Pag namatay, Gregor Lanceta parehas gagamitin. Kumbaga layers siya. Tapos patagilid na yung imagery no, na tagilid, patagilid, lalagyan din patagilid. O gigripuhan. Nakalimutan ko eksakto sinabi. Tapos yung bataan binubuhat ko. simple lang yung idea nung scheme na yon, kumbaga nung setup na yon, pero ewan ko, ako fan ako sa mga ganyang klaseng kayabangan, lalo sa battle, syempre. Trip ko yung gano'n. Laging nagiging minus point para sa ibang MCs kapag pinag-uusapan mo yung sarili mo sa battle, pero sa akin hindi, parang
minsan kailangan ng ganon. Ano siya, kasama siya sa battle para sa akin. So, yun. Tumutulak ako na ang nag-addict. Ako na yung addict. Parang yun ata. Tapos walang gapo na nakaharang sa daan. So pinag-iisipan niya talaga ng gusto yung tungkol sa yung word association Word association mas ginagawa ngayon ni JD kaysa sa straight up pambubuli lang o parang tungkol lang sa addict. Alam mo yun, typical na ganong approach. Kagaya nung kaliwat kanan scheme, actually sa buong round na yun, yun yung pinaka nagustuhan ko. Ang ganda ang creative nung buong idea na yun. So, yun. 9 points para kay JD. Good shit, yo. Tingnan natin ang first round ni Invictus. Sigaw pa ng sigaw si Gago. Ikay nila mo ng kaba. Ghostwriter daw, Lanceta. Halatado na tanga. Porque kaibigan ko yung tao ng gagago ka na ba? Pas ba't naman niya susulatan yung tatalo sa kanya? Tip-top game! Sobrang layong tinakbo. Bukod sa hingal, pagod, puyat. Pero kung inakala mong dayo ako, di ka lang sa bato mamumulat. Dito ako unang naging immortal, nagsimulang gumulat. Noong katutubo, pasalarangan o tahanan ko na tong gubat. Tapos ngayon, itatapat daw super rookie mala monster truck. Kundi na si Deo, una napili, tsak lumalaban na to sa power slap. Kasi mabilis ka mag-adapt. Ganon ka nga at yun ang hustle cap. Ikaw lang yung batak na unang sabak mo sa battle rap. Kasi pag humipak na siya ng met, talagang ready na humataw. Kaya kung si Sak may 2 days prep, malamang si JD 3 araw. Nagbubulto ka ng araw. Pag JD may kalaban yan, yung luho niyang mababaw. Sabik magkapangalan ka, so puro ka bahlayaw. Kaya alam ko nang di mo ko papakitaan ng mga mad flow. Kundi below the belt o di kaya inggit mo sa akin down low. Mas wag nyo nang asahan pang makakasama to sa grand show. Pagkat malabo nang magkapangalan pa itong si John Doe. Kasi lahat man tanungin, ako pa rin yung mas lamang. Habang labang marumi, lamang tangi niyang paraan. Kaya batak hanggang huli para sa akin magtapang. Ang kaso pag nakaputi ka, mas madaling mamantsahan. Ba't ba pinalaban tong Cebu? Ba't ba pinalaban tong Cebu? Dahil siksik bawat laro niya. Kaso dala mo, lahat shabu, kasi bit-bit panay basura. Nagsasyabu kada susulat, araw-araw kung kumuha. Hanggang sa naluto na yung utak niya na parang tuslubuwa. Kasi maraming karera man ang tinahak niya, di ganong magaling. Pagkatagabenta na marijuana, yan ang plinano niyang maging. Oo, sinagip lang siya ni Enigma sa pinasok niyang gawin. Kaya nga sinali ka niya sa flip, tapat pinagtula ka rin. Kaso pag nakagamit kanyang trip, kanino pa ikalat? Hindi ka man asset, ikay snitch kahit may kilo ka ring hawak. Kaya kada battle siya'y matibay, magpaulat na babatak. Ganyan mga adik na maingay, tsak sa tus mapapahamak. Pagkakalat, batak ulit sa palit ulo ka nawili. Binabandera niya puti pagkat sinuko ang sarili. Kasi kayo ipapwesto sa walang hangin kapag sa akin naghabol. Hindi diretso papagapangin ka sa bakanteng ataol. Kaya halatado nang natatanga, iisiping suicidal. Ba't ba kinikwento mo nakabata ka, pinipilit mong mag-viral? Mas kung umiilang bababa yan, hindi ito ang rival. Pagkat ako, isang akyat na lang, diretso na sa final. Tapos na ba yung round? Tapos na yung round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, fuck. 8. Nakuha na first round. Nakuha ni
ni JD ayon sa mga nilista ko. Pero props kay Invictus, solid yung round niya. Parehas na solid na round. Nagustuhan ko yung 8 binigyan ko si Invictus. Tatalo sa kanya ng rebat. Ang kulit lang. Ang kulit ng rebat na yun. Tapos yung katutubo, gubat, na yun nga, word association din. Nalaro. Kumbaga, 3 araw kung si Sak may 2 days prep. Tapos puro kapalayaw. Jando. Tapos yung paggamit niya ng Tuslubua. Siyempre, alam mong ginawa niya yun dahil sa Cebu yung battle, di ba? So, bigyan mo na lang siya ng props para doon. Pero okay naman, effective. Ano ba yun? Napiprito na yung utak. Naluluto na yung utak. Parang ganun. Tuslubua. Sa TUS, mapapahamak. Yun. Ang pangit na thought ko isipin kasi parang nilaglag mo yung sarili. Inamin mo na TUS ka, di ba? Na snitch ka. Pero clever naman yung pagkakagamit. So, bigyan ko ng point. Tapos finals, ang ganda lang nung setup papunta doon. Yun. Pero lamang si JD ng isa. Props pa rin para sa first round Invictus. Malakas yun. Mas malakas din sa usual na napapanood ko kay Invictus o sabihin na natin huling battle niya. Definitely mas malakas to. So, round 2. Spatan natin. Adik daw ako. Lahat na lang nakalaban mo, adik. Adik si Batang Rebelde. Adik si Plasma. Adik si Krega. Adik si Pukuda. Adik si Sayad. Kahit i-check mo sa Plaspar, tanga kung puro ka ng bintang kaya palpak yung drug war. Lahat ng nakalaban mo, adik. Kala mo ang galing. Kung panay-imbento ka, wala kang pinagkaiba sa mga pulis na nagtatanim. Yeah. Tangina lahat ng binabato sa akin, droga. Yan ang cycle. Parang pulis nga kasi yung droga. Nire-recycle. Ano akala nyo matatakot ako kasi maraming pulis dito? Sir, tumambarat na mapait. Pero shoutout sa inyo yung mga taga-Bandawi na pulis mababait. Ang galing. Habang mag-set up, gago sablay ka. Kung ikaw naging doktor, yung mga pasyente patay na. Set up ka ng set up, magaling ka na nun. Kaka-set up mo, upset ka ngayon. Sabi na ni Pristal Laliluni, ako na ang aalak. Pero bakit ganon tangina yung asin ng alak? Di mo alam maalat yung asin? Sila Luni tinawanan. Di alam maalat yung asin, bakit Himalayan? Ha? Tangina baduy! Nagpapanggap ka na pangmasa. Di alam maalat yung asin, ganun talaga pag walang panlasa. Nagmumukha ka ng tanga dahil sa ginawa mo na fault. E di pag sinaktan kita dahil sa asin, ang tawag dun, assault. JD got jokes, yo. Assault! Grabe ba yun? Si Pari Baon, yung nagre-reference ng asin naman ang inaalak ngayon. Baka sabihin mo yung rounds ko, puro asin. May logic, promise. Sinadya kong babaran sa asin para di basta-basta mapanis. O ayaw mo ng maalat. Gusto mo yung sweet naman. Yung pagiging sweet mo sa babae. Tanginan to, malibog din pala. Akala ko ang bait-bait. Pati babae na naka-holorime. Kasi kabit-kabit. Di lang halata kasi loki lang si Papa. Simple lang galawan yan, kasama niya si Plasma. Ang ina kasi mga uprising na to, mga manyakis. At na-influensya ang beginner. Kakasama mo sa mga kamao, tinuturuan kang puminger. Buti pa si Benji Rayala, good influence. Sa babae ang tumal, habang ikaw si Plasma Ilaya, grabe barubay.
Tapos tatawagin ng babaero, eh kayo nga tong kupal. Eh huwag kayo nang bibintang, tandaan nyo pag naka-high-fit loyal. Pero baka maglibat, sabihin niya lagi niya kasama asawa niya. Umaas, tapat ng ina. Paano hindi kasasamahan pag kasama siya? Sumasama ka sa iba. Kala mo matino talaga pero yung mga linyahan, sobrang luwag ng pogi ng asawa mo, dalaglagang kayo ng anak. Uy, wala ka ng lunas. Naisip pa talaga yung maluwag yung puki. Galing talaga humarap ng butas. Ganyan pumasyan, 1-2-1-2. Talagang nakatodo. Kada hit mag-register. Kaya nakukombo. Ganyan pag smart, ikaw. Yung dala-dala mo na estilo, walang sinabi please. Kasi aanin mo yung technical. Kung ang daming technicalities. Walang access, hindi accessible. Ano, mahusay ka ba? Sige, ikaw na yung malalim. Kasi nasa hukay ka na. Ano? Hindi ba nakuha mga bay? Kaya ako tumahimik, ganun rumispeto sa patay. Kaya ano na, immortal? Yung ba yung pakay? Mas mapapahamak ng immortal sa may mortal niyang kaaway. Parang panabas na immortal malikan ng binabangga. Kasi walang laban ng immortal sa tao na itinakda. Itinakdang maging kampiyon at ito ang patunay. Dahil kung siya nga ay immortal, edi sa akin ng isa buhay. Kaya sige, rounds mo na. Ika'y tumutugma lahat. Pero hindi magkakampyon porket tumutugma sapat. Yeah, sige, pakilin ba? Lagi mo lang ako tinitira, adik ng adik. Ayaw mo ng droga, bakit gamit ka ng gamit? Dapat di niya sinabi yun. Lakas na nung ender niya. Masyadong mainit. Sinubukan pa magdagdag, pero malakas yung round na yun. Mas malakas pa siya kaysa sa first round, no? Akalain mo yun. Solid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ang nilista ko. Solid. Man. Solid JD. Solid ng round 2 mo. Kung napapanood mo to, solid. Saludo. Ganda. Nagustuhan ko yung drug war na rebut mo. Police na nagtatanim tsaka nire-recycle. Ano siya eh, hindi ko alam kung setup ba talaga yon. Ako baga, plano mo na talaga yon o rebut yon. Siguro anticipated mo na yun ang gagamiting angle sa'yo kaya meron kang ganyan na scheme. Papunta pa sa Mandawi na police, mababait. Ang galing eh. Parang napag-isipan talaga ng gusto. Kumbaga yung buong yun. So solid. Malaking puntos yun. Tapos mga pasyente patay na line. Yun, nagustuhan ko yun. Walang panlasa. Assault. Inaalat ngayon. Tapos baka mapanis. Tapos asin, di ba? Oo, yung buong asin pa rin yun eh. Ilang ideas na nagamit niya na maganda yung pagkakasetup. Puro asin pa rin. So, astig. Hindi ko naaalala na ganito yung style dati ni JD. Pero kung bagong calibrate ng style niya to, solid. Kabit-kabit. Hindi ako mahilig sa mga ganyang angle pero ang kulit kung paano ginagamit ni JD rin eh. Na hindi mo maiisip na talagang personal na attack. Ako yun. Hindi ko nararamdaman na personal talaga siya. Ang kulit lang nung ideas niya na ang kulit eh kasi papunta kay Plasma yung setup dahil loyal yung kumbaga may ganong image o reputation si Plasma lalo sa battles, loyal. Tas yun yung ginamit niya papuntang Kamao, uprising Kamao, pumipinger. Ang kulit lang, ang clever lang ng pagkakaisip ng mga bagay-bagay. Tas papunta sa patawid sa advertise ng hype beat loyal. Yeah.
Ang galing, ang effective. O at least para sa akin, ang effective. Humanap ng butas, nasa hukay ka na, ganun rumespeto sa patay, kaya siya tumahimik, fake choke, isa buhay, tas tumutugma sapat. Okay, solid yung round niya, solid na battle so far. Isa sa mga pinaka-solid na napanood ko since umalis ako ng Pinas. So, yeah. Tingnan natin second round ni Invictus. Yo, ang sakit magsalita. Sadyang yang utak mo pangyawa. Kaso, yung bara niya, sugat-sugat. Kasi yung sulat niya may nana. Nambabastos pa ng asawa, porque sa kanya mas kawawa. Kaya nga Desire, pangalan niya, pinagnasaan siya nung bata. Dinadaan mo lang sa boses pero bara mo hilaw. Sobrang halimaw sa Tagalog, sa Bisaya, Kurimaw. Kaya maraming nagtanong, ba't ganito na ako bumitaw? Pagkat dahil lang sa'yo, naging baduy na sumigaw. Kaso masakit lang sa lalamunan pag tuyong-tuyo ka na. Kasi kung magmura, sobrang lutong-luto na nga. Mga kaibigan niya na nga mismo siya pinagbubulungan pa. Kaya sigaw ka ng sigaw, walang gustong tulungan ka. Kasi hanggang si Deo, para sumikat ka, nagawa mo pang saktan. Oo, ideya mo yung laplapan, nakamuntikan niyang kinaban. Dati sumasabit lang kay Lason, pati kay Gerald M, ganyan. Di ba mas bading ka pa sa dami ng burak na sinakyan? Ang kaso, nag-adik pareho't pinabatak din yung Jay. Kaya pag si Jay, saka si Deo, pinagsama DOJ. Overacting pa mag-spit, parang bading ay DOK. Pwestong aning pinutukan ko ng baril para DOA. Malas mo lang kay Ultimate, ako'y nahawa sa Inglisyan. Kaya ngayon, sakit-sakitan ng mga bara kong siksikan. Pero sa akin di ka lulusot, ikaiiwanan na mabilisan. Di mo kahit JD man dukdok, hindi nakalaban ang dikdikan. Yang aminadong bata lang ni Marco at inaalagad. At pag nagalit daw si amo, siya'y kinakaladkad. Tas sa aking bracket pa tinapon, tsak pinabalagbag. Saktong bata nga, nilason niya pinapalaglag. Kasi gumagamit ka at ang mas masakit, langon-lango. Dahil sa met, kahit daw pangit mga ex, palong-palo. Kaso nilaban din sa batang mas higit na malaro. Oo, di dahil bataan ka didikit na sa gapo. Dating pinagtulakan mang bano lahat ng yan na simot. Si Isimin na kinutsang kano kasama na si Doc. Kaya kung damay huling laban ko, hindi yun kikirot. Sadyang ganyan talaga halimaw sa gapo, pumipiyok. Habang ikaw pag bumitaw talagang nakakarindi. Bumbilya niya, umiilaw lamang kapag kakasindi. Kung may dalangan joke si Saito tong si JD Pilde. Kung may dalangan joke si Saito tong si JD Pilde, pres kung niligtas ka ng joke tong round to ngayong semis-hindi. Kasi nga boring na isa buhay, wala nang sikat. Di sana silip yung panalo kung wala lang sipat. Kaso salamat kay Sir Arik, binigyan akong slot. Ngayon taob tong JD sa akin, di sinayang yung shot. Yeah, man, nakuha ni JD yung round na yun para sa akin. 4 points bigay ko kay Invictus, parang mabagal yung simula niya. Hindi, siguro sobrang lakas nung second round ni JD. Nahirapan siyang makuha kagad yung makontrol yung tempo. Kumbaga ewan ko, pero ganun yung pakiramdam sa akin. Didikit na sa gapo, yun, yung bataan. Didikit na sa gapo. Nagustuhan ko yung line na yun, yung kakasindi.
tungkol sa parang idea sa utak, sa isip. Gano'n. Si Pat, tsaka JD Shot. Yun. Solid yung, syempre, yung rapability ni Invictus, yung flow. Solid yun. Points din talaga yun. Dagdagan natin. 6 points. Pero malayo. Yung second round ni JD, masyado malakas yun para sa akin. Na wala. Parang hindi nakabangon si Invictus ng second round. So, spatan natin. Akin lang to. Akin lang tong opinion na to. Ganun ko siya nakikita. Respeto sa parehas. At alam ko na yun nga, panalo dito si Invictus. Pero dito sa scorecard ko, first 2 rounds nakuha ni JD. So, tingnan natin sa third. Pero yun, champion si Invictus. Kaya congrats. Tingnan natin kung paano judging mamaya. Spatan din natin round 3 ngayon. Game! Dinadamay mo pa si Deo. Saban sa akin pagsisisihan. Galit na galit ka sa laplapan sa hindi natutunan yung halikan. Putang ina, gumagawa ka pa nung alam maganda yung postura. Nagdi-DOJ pa wala ka namang justisya. Wala kang boss, gago ka, ngayon ka matitigok. Magsa-set up ka ng 4 bars tapos yung punchline mo, piyok. Gumaganong-ganong ka pa, laos ka na. Tapos nakapanahunan mo. Kaya ka pumipiyok, nandito yung bara sa lalamunan mo. Naribar pa lang. For the kill Nandito yung bara sa lalamunan mo. Gigil si JD sa battle na to. Lagi naman siyang gigil Pero kumbaga, alam mo nakakaamoy talaga siya ng dugo Set up tanga ka. Ginagaya niya si Sayad, pinipihit makaluma. Mga galawan niya kay Sayad, pinipilit na makuha. Pwestong Sayad, wawasakin, magbabayad ka ng kusa. Dahil pag Sayad sa akin ay sasayad ka sa lupa. Salitang dikit-dikit, ganito ba gawain mo? Kahit pa na sumiksek yung letra, patamain mo. Kasi kung di dumidiktek para sa akin, alarin to. Ito leksyon sa yulintek, ganito ang aralin mo. Pero tama na ang panggagaya. Kasi nagmumukhang tanga. Pag-usapan na lang natin itong bata ni Akata. Game? Magkakaibigang mata pobre. Ngayon ko na ilulugar. Kaya tell me who your friends. And I tell you who you are. Kasi tamot ka ni Akata. Huwag kang sinungaling. Kaya ka nga napagkakamalang may Sayad sa baliw din ang galing. Naalala mo ito pati nasa kotse tayo? Sabi niya, ito mamatay man ako. Adik ako pero di ako sinungaling. Sabi niya, nasa kotse kami man, tama naman talaga si Nico Kuripot naman talaga si Enigma. Kaya, takinan to! Ang ina, pati sila! Di pa tapos yung budget, ang ina, nagre-react! Di mo kaya si JD. Kahit daanin pa sa Milky. Gumaganong-ganon, nalatado na guilty. Tuloy ko ba yung kwenta? Sabi niyo, di man, tama naman talaga si Nico Huwag ka magkamot. Tama naman talaga si Nico Kuripot naman talaga si Enigma, kaya siya lang yung mayaman. Uy, isipin mo yung kwento mo, isipin mo, bibigyan kita ng mga dila-dila. Isipin mo yung kwento mo. Di ako mapahapahamak doon. Maliwanag lahat sinabi mo sa akin. Di ako nakabatak nun. Pakinan to, galit na galit sa in-check. Gago, hype ka. Respeto mo din naman sa kanya, peke. Made in China. Ano? Nagpapayaman lang para makaraos? Ayos pang Pangulo yan kesa kay Marcos. Ano, nag-iigpit siya sa pera? Nakakaumay to. Tandaan niyo yung tinatawag ng kuripot, nagpaluwag ng buhay nyo. Kaya nung sinabi mong tama si Nico, may tama si Nico, sa isip ko pumanik. Kasi dapat retired ka na. Nung nagreklamo siya sa TF at bigla kang bumalik. Kayo-kayo magkakakutsaba. Di mo ko maloloko pare. Kaya paano niya pagsasabihan? Siya nga nagsasabi.
Si Akata ang gumawa para kunwari palaban. Pero ang totoo siya ang utak, si Nico lang kumatawan. Kaya boss, huwag kang ganyan boss! Hindi mo ba natunugan? Gusto nila ang flip-top maabo, kaya ginamit sunugan. Tangina, alam mo yan! Huwag kang manloko, Patrick. Di ba nag-post ka, nagiinuman kayo? Sinong pulutan nyo, si Arik? Ano, bistado mga plano? Huli ba, boy? Gawa-gawa ng pakulo? Ayan, napaso tuloy. Mayayamang hipokrito na utak makitid. Mga nagrereklamo sa pera samantalang yung liga namin dati na World War. Wala ding TF. Pakina walang pagkain, nakakagutom. Ganun dong kalala. Mapa-TF o FT. Parehas yung wala. Mga MC pinabayaan. Napagod ng todo. Katwiran nila wala pa daw tanim yung liga. Kala ko ba mayaman kayo? Ba't di kayo mag-abono? Ano? Bakit di kayo mag-abono? Kaya kahit palabasin mo na kunwari kaaway mo si Nico, mas lalong sawi ka. Kasi kahit mag-rebat ka tungkol kay Akata, di mo na siya mababalik sa liga. O ano, mababaw ba? Yung mga dinudura ko, walang holoray mo tugma nung kapal ng mukha nyo. O baka sabihin ng Urado Direct na tiraw kay Invictus para sa talo mahanapan. Paano direkta? Sinasabi ko nga ng harap-harapan. Kaya mas deserving ako sa'yo dahil sa pagiging tunay. Sige, ikaw na magaling at sa akin mas mahusay. Pero kakutsaba mo si Akata at lumabas ng kulay, kaya binatol ko kayong dalawa at higit pa yun sa isa buhay. Yung kalabang ko laos, mukhang sumasablay na to. Mga linya ko tagos, kaya sumasabay ako. Nag-hologram si boss, kaya sumasabay kayo. Mas ito ang panapos, tugma mo papatay sa'yo. Aking nilantad ang kapal ng iyong muka. Wasak at tinagtad at ang sinapit maluha. Ito huling bira, pagkabisaya may tula. Kulira mo ni Akata, mamatay na mong duha! At last, nakaraang zoning, natalo mga all gods. Nalungkot mga tao. Sakto maestro sana sa finals, kaso nasira mga plano. Pero may natira pa daw na all gods, ikay nayari lang gago. Dahil walang sinabi ang all gods sa old addict na nagbago. Hindi pa ako tapos ng ina mo! Tinatawanan ko na yan. Gumaganong ka pa sa tiyan, bakit kinakabagan ka na yan? Nabanggit lang si Nico, tangina mo, react ka ng react. Mahawa ka pa sa sombrero mo, sipat ba na sipat? Kaya ito sabihin mo kay Nico pag uwi niya, ha? Ganito sabihin mo. Pag uwi niya kay Nico, huwag nakamo siya magulat. Sumali siya ng PSP para mayroong magbuhat. Ito, real talk talaga. Ito, real talk. Hindi gawa-gawa to. Kanina nagpahanap yung Shabu. Real talk yan, men. Real talk. Kanina nagpahanap yung Shabu. Sadyang nawala bayag mo. Siya'y nagpalakad, pagkat utak yan nagpapatakbo. Tignan nyo naman, mulat na mulat. Halata namang batak to. Sabihin mo hindi. Hindi? Mamatay man alak mo! Tangina, na may personal pa si Gago. Tanga, yung bara niya, pilit. Sigaw ka ng sigaw, ikay mulala mag-isip. Tapos naka-crown ka pa, nakap ka, so mukha namang biik. Pasto luhod lang sa harap pag nagka-crown ka ng tinik. Mga binaon halatang ukay. Maraming nauna. Desperado ng mabuhay ay babaeng nagputa. Kasi JD versus Invictus, tangina ano na. Nung tinapat sa akin tong adik, sabi ko, Arik, ba't to pa? Sobrang kadiri mo mag-rap, pati sikmura ko humilab. Maging kasama mong batak na nakinig sa'yo humikab. Kaso ngayong gabi lumpok ka sa akin para kang nawilab. Ngunit bali-baling buto ang dahilan ba't nasa rehab. Kasi amateur pa lang naliga yan ay adik na tutong. At nung sumikat nga sa hip-hop nagkarakit yung burong. Kaya salamat daw sa flip na may pader tsaka bubong. Ang kaso battle rap din dahilan kung bakit nalulong. Hindi niya na kaya maglapag sa hapag para sa asawa at anak niya. Pagkat di mo ramdam ang pagkalam nila kapag batak ka.
Kaya sa gabi, di ka makatulog, yan problema mo dyan. At ang masakit, di yan syabot ang konsensya mo yan. Kaya sumamatay na lang sa gutom nung binabawalan siya. O halata na sa mga puntong to, tinatamaan ka. Di mo na nga pinagluluto, ba't tinatawanan pa? Pero pagkaibigan at kagrupo yan, sinasalangan niya. Pagkat mula raw ng maadik, nagkabarang matindi. Pues pag umasa kakagamit ay wala na yung silbi. Pagkakalat pang nakaarit siya, babata ko sindi. Kasuwabang proud na proud kang adik ka, anak mo raw hindi. Kasi kakasprak, babaakyat, nagkakalirik siyang malakasan. Hanggang sarap naging alamat na yung napili niyang pangalan. Pas lalagabak na yung batak na walang silbit pinag-aralan. Pero di saksak yung heart attack pagkat si JD lang kalaban. O bawat tama tsak bakat para mamasa na yung tuyo. Panay panganay lang anak pagkat kalat-kalat dugo. Matatanggap niya na isapak, mababanatan ng buo. Hanggang mamatay na yung batak pag nagkakrak kanyang bungo. Pagkat mga obra matamlay ginagawa niyang patapon. Kaya oras na makasakbay, tiga pala nababaon. Mas kahit umarit ka ng umarit, ikaw ay alay lang ngayon. Kasi gumamit man ng gumamit, di ka pa bagay magkampiyon. Pagkat malakas lang magbalik, akala na makaka-quits. Pasto'y sapak sa nag-adik, mamamatay sa kakahits. Kahit batak man kakashit, kasama-sama aalis. At di sa watch, wala sa hit, tanggal ka na sa final list. Kaso hindi pa ako tapos para magsawa ka sa rhyme. Sa 2 minute, tumagos pagkat may 4 pa na line. Kaya kung tingin, bababaon. Isa pa, kaso hindi pa ako tapos para magsawa ka sa rhyme. Sa 2 minute, tumagos pagkat may 4 pa na line. Kaya kung tingin, bababaon. Nailabas na dating prime. Ako pa rin magkakampyon kahit lampas na sa aking time. Nakalimutan ko i-explain yung third round. Yung judging ko ng third round ni JD. Dire-diretso. Pero para sa akin, nakuha pa rin ni JD yung third round, yo. Oh, fuck. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Third round. Third round ni Invictus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. So, para sa akin, nakuha ni JD all 3 rounds. Parang pinakamalakas na round ni Invictus para sa akin yung first round. Eto, breakdown natin yung third round nila parehas. Yung nandito yung bara sa lalamunan mo na line ni JD. Tas sasayad ka sa lupa. Sa baliw din ang galing. Di ako nakabatak nun. Kesa kay Marcos. Yan. Solid. Alam mo, eto pinaka-trip ko na battle ni JD. Sa lahat na naparod ko sa kanya, sa lahat na naaalala ko sa kanya. Solid per round. Kontrolado lang niya. Yung nagpaluwag ng buhay nyo. Na line. Yung buong idea nun. Tsaka nung Marcos, solid yun. Hindi ko alam kung totoo, di ba? Kumbaga kwento siya eh. So, ewan natin kung ano pa man, creative lang yung kung paano niya tinahitahi yung ideas na yun. Tapos kumatawan, ginamit sunugan, sinong pulutan? Si Arik. Tapos walang TF, FT, parehas wala. Di mo na mababalik sa liga. Kapal na mukha tsaka yung harap-harapan. Yun, nakakalimutan ko na yung kung ano yung mga exact na thought ng mga linyang yun. Pero kung naparod nyo rin naman, di ba, kung pinaparod nyo to, I'm sure maaalala nyo yung mga sinasabi kong yun. Tapos kay Invictus yung humikab, rehab,
Kumbaga, sa isang scheme, nag 1-2-1-2 siya, solid. Konsensya mo yan. Tinatamaan ka, anak mo daw hindi. Kalat-kalat dugo. Parang puro panganay, kalat-kalat dugo. Tsaka final list. So yun, sa akin, ganun. 3 rounds nakuha ni JD. Respect pa rin kay Invictus. Solid yung pinakita niya. Pero, yun. Ano lang talaga. One-sided siya para sa akin. Hindi naman body bag, pero ano siya, malinaw yun para sa akin ng JD yun. So, pakinggan natin ng judges. Flip top. Cuba 12 is a buhay semifinals. Invictus versus JD. Utang ina, magingay kayo. Para sa kanilang pareho, para grabe yung laban na yun. Kahit sa body language nila parehas ramdam mo. Ang boto ng hurado, 6-1. Advancing sa isa buhay finals. Mag-iay tayo lahat para kay Invictus. Ay Ram, tangin ang laban yun, grabe. Wala akong masabi. Isa sa malupit na laban na napanood ko, tikdikan. Para sa akin lang, hindi nakatulong yung ano ni JD, yung tuloy-tuloy niya na paggawa ng ender. May mga flat dun na kita nyo naman yung crowd. Samantalang si Invictus, nasasara niya, nabubuksan niya, tsaka nasasara niya ng maayos yung kada rounds niya. Kaya para sa akin, lumamang si Invictus. Tsaka yung mga punchline, pareho silang malalakas yung punchline, pero para sa akin, mas madiin, tsaka mas konkreto yung pagkakagawa ni Invictus, kaya Invictus. Yun, Jonas, ako yung nag-iisang bumoto kay JD. Bali, binase ko siya per round. Round 1, nakuha ni Invictus yun. Sobrang solid nung round 1. Dahil yung mga angulo na ginamit niya, puro bago. Dun sa tungkol sa drugs, puro bago yung narinig ko. Malakas si JD pero na-overpower siya ni Invictus sa round 1. Round 2, naibalik lahat ni JD ng sobrang lakas yung mga sinabi ni Invictus nung round 1. Parang pakiramdam ko, doon nabura yung ginawa ni Invictus doon sa round 1. Binigay ko kay JD yun, yung round 2. Round 3, dito sila nagkatalo kasi yung sinabi ni JD na hindi direkta kay Nico, para sa akin direkta pa rin yun kay Invictus. Lumaylay lang si Invictus ng konting-konti. Tapos, syempre, gaya ng dati, ako nga pumipiyok na nababawasan ng points eh. Para sa akin siguro, kasiraan din talaga yung lalamunan. Pero pares kong kaibigan yan, para sa akin napusuan ko lang talaga si JD. At yun, congrats. Pakiramdam ko, finals na nga ito eh. Tsaka tanginan yung dalawa. Correction. Hindi lang si Jonas bumoto kay JD. Ako rin, bumoto rin ako sa kanya. Para sa akin 5-2 pala, 5-2. Yeah, 5-2. Para sa akin mas dahil sa linis ng performance at saka yun, yung sa linis kasi para sa akin bar for bar at saka sa medyo nag-clash sila si JD, mayroong mga jokes, mayroong mga sabihin natin hindi direct pero at the same time direkta naman din yon pag sa battle rap. Kaya para sa akin sa linis nagkalamangan at mas malinis yung ginawa ni JD. Sobrang dikdikan pero kung pwede lang tabla pero para sa akin JD. Nikki, binoto ko si Invictus. Sobrang dikit ng laban, sobrang galing. Props sa kanya ng dalawa. Yun talaga yung pang isabuhay na mga linya. Pero judging ko round 1, sobrang dikit lang para sa akin. Pero mas binigyan ko ng props si Invictus sa mas sa tugmaan nila. Then yung yung mga punches pantay lang naman. Then sa tugmaan lang talaga nagka-diferensya para sa akin. Yung rhyming ni Multis ni Invictus, mas add point sa akin yun. Then sa second round, mas maganda yung mga pinpili na mga tira ni JD. So yung second round binigay ko kay JD. Then so sa round 3, same pa rin yung parang sobrang hirap siya i-judge pero mas binigyan ko pa rin ng props si Invictus para sa mas
preferred mas sa pagsusulat niya. So 1 Invictus, 2 JD, 3 Invictus o Invictus. Yun, J Blanca. Isa din ako sa bumoto kay Invictus. Napakagandang laban. Yun, round 1 binoto ko si Invictus. Tingin ko isa sa pinaka naging factor ng pagkapanalo ni Invictus is yung enders niya sa lahat ng rounds niya. Talagang parang kalmado lang siya nagsisimula, tapos napaka solid ng pagkaka-construct ng mga punchlines niya. Yun, sa round 1 napaka-effective niya doon. Kaya binigay ko sa kanya yung round 1. Round 2 naman tingin ko yun yung pinakamalakas na round ni JD. Kompleto din, may mga rebat pa na talagang tumama talaga. Kaya yun, binigay ko kay JD yung round 2. Sa round 3 naman, yun nga, tingin ko, sabihin na natin inulit ni Invictus yung angle niya na addict sa round 1. Pero para sa akin, effective pa rin yung pagkaka-deliver niya sa angle na yun. Kaya para sa akin, yun yung pinakamalakas din na round ni Invictus. Kaya yun, binigay ko sa kanya yung round 3. Pero napaka-dikit lang ng laban at kahit sino pwedeng manalo. Pero yung boto ko, Invictus. Binoto si Invictus. Round 1, sobrang lakas ni JD. Akala ko sa kanya talaga yun. Pero pag pasok ng round 1 ni Invictus, kasi binilang ko kasi yung mga punchline JD para sa akin, 8 talaga yung tumama. Tapos akala ko sa kanya na talaga yun kasi mahirap magsulat na ganun karaming malalakas na punchlines. 8 nakuha ni JD. Akala ko sa kanya talaga yung round 1. Pero putangin na po, round 2 Invictus, nung round 1 na Invictus, para sa akin 11 yung malalakas na punchline talaga. So, round 1 binigay ko kay Invictus. Round 2, sobrang lakas ni JD. 7 para sa akin yung tumama talaga na yung mga punchline. Tapos, pag round 2 naman ni Invictus, para sa akin 5 lang yung 5 lang. So, round 2, binigay ko kay JD. So, round 3 medyo parang tumamlay yung ni JD. Konti lang yung mga pumasok na para sa akin para sa akin solid. 4 lang yung talagang pumasok sa isip ko na dapat ko talagang ilis. Diyan dali lang. Hihina akong tagal nito ni Lil Strax. Game. Whew. Dito. So, round 3 naman ni Invictus. Yun yung deciding round talaga. Ito pa rin yung pumasok na linyang malalakas. So, Invictus, pero perhaps kay JD, putang ina, sobrang lakas yan. Una sa lahat, gusto ko lang i-congrats yung dalawa. Sa kabila ng pagiging dark horse nila pareho sa tournament, binigyan nila tayo ng classic na laban na masigit pa sa ekspektasyon ng mga sumusubaybay. Siyempre, sa round 1, ang ganda ng pasok ni JD para sa akin. Hindi ko lang akalain na matatapatan ni Invictus yung stage presence ni JD. Tapos, binigay ko yung round 1 kay Invictus ng konting-konti lang sa punchline count, sa lakas ng mga punchline, siguro sa angulo na rin. Round 2, bumawi si JD sa mga rebuttals. Pasok lahat ng rebuttals niya doon. Tapos yung stage presence niya, consistent pa rin. Habang si Invictus, medyo doon na nagka-problema yung pag-spit niya. Pero may bara siya na justify pa yung pagpiyok niya. Pero
malakas yun kaso para sa akin kinulang. So yung round 2 binigay ko kay JD. Sa round 3, para sa akin para sila lumaylay sa kanilang first half pareho. Nagkatalo lang sa ender. Para sa akin si JD, medyo naging awkward yung mga ender niya, yung mga pinilit niya pang ihabol. Habang kay Invictus, although parang awkward din kasi umiyak siya, pero mas maganda yung punchline na binitaw niya. Tsaka yun, para sa akin, mas lamang si Invictus, angle-wise din, mas maganda yung angulo na pinili niya, konektado din sa angulo niya sa round 1. Kasi sa round 3 niya, parang doon naman yung pumasok yung angulo ng konsensya sa paggamit ng droga. So, 1 and 3 kay Invictus, round 2 kay JD. Congrats. Yeah. So, yun ang pagkakaiba-iba namin. So, 5-2 pala. May ganun. Regardless, congrats sa pareho para sa napaka-solid na laban at astig sana kung lahat ng laban natin ganun ka-tindi. Diba? Yung balikan. Ganda niya. Yun. Congrats at syempre congrats pa rin ulit kay Invictus dahil siyang nag-champion sa taon na yan. Respeto sa parehas, respeto sa buong liga at tinutuloy nyo pa rin at yun, saludo ko sa inyo. Shoutout kay Arik tsaka kay Kev ng Flip Top at mga kapatid ko sa Uprising. Yeah. DJ Artag, yo. Yeah. Kamusta? Nakamusta ko kayong lahat? Ilustrado, kamusta pare? Kamusta kayo? Yun lang. Solid na laban. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko kung di pa kayo nakasubscribe. Malaking tulong yun. Gusto ko makuha yung plaque na yan. Gusto ko maisabit yan dito. Tapos Ginoong Rodriguez LP, available pa rin yan dyan sa Pilipinas. Message nyo lang Uprising page, kay Facebook man yan, kay Instagram man yan, kung ano man, diba? Message nyo lang. Or kung gusto nyo sa Icon, alam ko may konting kopya pa sila doon, message nyo lang din yung page. Yun, sa mga taga dito naman sa Canada na interesado makakuha ng kopya, message nyo lang ako. Message nyo yung Batasismo na Facebook, or alam nyo na yan pare, hindi ko na kailangan sabihin lahat yan dahil alam nyo na yan dapat, di ba? So message nyo lang ako. Gramophone, album namin ni Artag tsaka ni Moki, nasa Spotify, na-release namin. So, sound trip yun. It's a vibe, yo. Pang smoke nyo, pang umiinom, pang nagkukentuhan, kung ano man, bahala na kayo. Solid siya. Isa sa mga paborito kong album sa nagawa. Yeah. Tripin nyo. Yun lang. Pagmamahal sa buong Flip Top. At suportahan natin ang Flip Top dahil ito yun, gaya nga na sinabi ni JD kanina sa battle, ilan ang pinaluwag niyang buhay, di ba? Yung tsaka top notch entertainment, yo. So yeah, salute, yo. At salamat sa pagnood itong reaction video, opinion video, whatever kung naman tawag. Yeah, salamat sa iyo. Huwag mo kalimutan ulit mag-subscribe sa channel ko. Salamat. Ako ang Batas. At ito ang basihan ng bawat torado. Next week ulit mga pare. Yeah.